Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes, mga kababayan, mga minamahal, at nais ko po mag-vlog patungkol po dito kay itong pagkakulong kay Davis. Opo, nasa custody na siya ngayon ng NBI at ang tatalakayin ko ngayon ay ang title po ay ngayon nakakulong na si Davis, palagay ko kabado na si Rocky at si Bantag. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ngayon nakakulong na si Davis, palagay ko kabado na si Rocky at si Bantag. Ngayon ay tatanungin nyo ako siguro bakit kabado na sila. Ay kabado na ang mga iyan dahil pwede sila mahuli anytime. Lalo na ganyan na yung mga ministro ni Bongbong Marcos ay isa-isa nang pinapalitan. Una dyan ay yung si SOG, si Solicitor General Bernardo Guevara, na alam naman natin na siya ay kabig ni Duterte o enabler ni Duterte. Kaya wala nangyayari nung pinalitan siya, ayan na ang mga resulta. Hindi ba? Mabilis po yan Kasi nga doon sa coordination o bilang siya ang advisor ni Bongbong Marcos, ang Solicitor General po kasi ay ang pagkaintindi ko dyan, kung may problema ang gobyerno, usapin patungkol sa batas, lalo na sa ibang bansa, ang Solicitor General po ang dapat ang yung nakikipag-usap o umaayos. Maliban doon sa Foreign Minister o sa Defense Minister ay malaki po ang papel ng Solicitor General. Kasi yan po ang attorney ng bayan Attorney ng bayan po yan. Pero kung hindi siya gagalaw, kung siya ay sinusuportahan pa niya si Duterte o yung mga galamay ni Duterte, ay wala talagang mangyari. Ngayon nga, dahil isa-isa nang pinapalitan ni Bongbong Marcos at gusto ko po yan ganyan. Kasi ay tinalakay ko na dito ay saan magtatagpo ang liwanag at saka dilim, hindi ba? Tinalakay ko nung isang araw Wala O saan ang hangganan? Wala ng liwanag at saka dilim. O saan magkakasundo ang liwanag at saka dilim, o yung evil at saka yung good or evil. Wala naman silang pagkasunduan yan Kaya nga ay mabuti na yang ganyan. At least mabilis ang resulta at maganda ang mga resulta. Ayan na nga, after 2 years ata ito na nagtatago si Davis sa East Timor, ay bigla na lang siyang nahuli, hindi ba? Kaya nga ay ito si Harry Roque malamang kabado na. Kasi nga nung narinig ko yung interview kay Boying Remulla, ay hindi raw umubra yung extradition dito kay Davis kasi napakahabang proseso, sabi niya. Ang daming mga roadblocks na nilalagay nila.
ay simple mga attorney po yan, di ba? O, pero parang ang ginamit ata yung yung kinancel yung passport niya, tapos wala siyang passport doon at wanted siya dito sa Pilipinas, ay yun ang mabilis ipa-deport. Ganun ata ang ginamit nila at malamang ito na rin ang gagamitin kay Rocky at saka dito kay Bantag kung sakali man na nasa ibang bansa siya. Pero kung naandito lang siya sa Pilipinas yan, ay kung seryoso po yung mga tao ng gobyerno na hulihin siya, mahuhuli po yan. Opo. At nakikita natin na unti-unti ay nawawala na yung mga taong gobyerno na kabig ni Duterte. At yan na nga, kabado na sila yan. Opo. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse po, para susugan yung bakit kabado na sila, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin o mga kuan natin. Ano ba tawag doon? Yung subscriber. Opo. Nasa 700 kuan atang subscriber eh. Aywan ko, ay iilan lang ang nanonood. Ay okay lang po. Kasi sa ibang araw naman, pwede namang panoorin eh. Pwede eh. At hindi po ako humahanap ng maraming nanonood dito kung hindi yung may natututunan. Opo, wala po akong nilalakad dito kung hindi yung katotohanan o yung salita ng Diyos. Kasi ang opinion po ng tao pabago-bago po yan eh. Opo. Ang nilalakad ko po dito ay yung natututunan ko sa Biblia. Opo. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Kay Pusikat, kay Doris May, kay Antonino, kay Ronel, kay Ibi Cumpio, kay Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Ubriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol,
CG Pichay, kapihan ni at Ago, Dim Diyos Journey, kakamping, ang batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Cristam. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang nilalakad ko po dito ay hindi po magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Pero wala akong makitang Bible verse na direktang ganun ang sinasabi. Opo. Pero kung yun ang topic na itatype mo o i-google mo, maraming verse ang lalabas sa Biblia. Opo. Na hindi nagwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. At ito nga gusto ko lang i-share sa inyo ito mga Bible verse Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ayan po no weapon of destruction yan form against you shall prosper. Ayan po, kahit ano pa yan, kahit na anong mga pakulo nila o pakana nila. Katulad yan na yung ginawa nila po kay Dilima, hindi ba? Bumayad sila ng mga testigos, binigyan nila ng kapritso, kumuha sila ng mga convicts, at yun ang kunyari ay nagtestify. Pero hindi po mag-prosper yan No weapon formed against you shall prosper. Ayan po ang nakasulat. Weapon of destruction ito na ginawa, walang magpo-prosper dyan. Maari sa umpisa, hindi ba? At ngayon nga, nakikita natin po na yung ginamit nilang tao, isa na yan si Harry Roque. Si Harry Roque noon na spokesman siya ng Presidente Duterte, siyang spokesman, sinabi niya, nung birthday ni Dilima, ay nag-wish siya. At ang wish po ni Harry Roque ay talagang tanga hindi ba? Sorry po pero hindi ko talaga wala akong word na magamit po Talagang tanga. Ay bakit ang wish niya ay mabulok na si Dilima sa bilangguan? Ay ngayon ay ano nangyayari sa kanya? O ano ang mangyayari sa kanya? Ayan po Nung narinig ko po yan, hanggang ngayon po nasa YouTube yan. Nung narinig ko po yan, ay kwan po yan weapon of destruction din yan propaganda po yan para sirain si Dilima, para siguradong sigurado siya. Ang ibig niyang sabihin dyan, siguradong sigurado siya na drug lord si Dilima. Pero alam ko, dahil attorney siya, alam ko yan na alam niya, gawa-gawa lang yun. Ay bakit sasabihin niya yun? Ayan na nga, binabalikan siya ngayon ng tadhana. No weapon of destruction formed against you shall prosper. Yan po ang nakasulat. Doon sa mga tao na gumagawa ng mabuti yung righteousness nila ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga po, habang tayo ay nabubuhay, ay parati nating hinahanap yung righteousness ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Opo. Wala yang batas na batas yan. Wala. Ako, naintindihan ko na po Wala. Kasi nga po, ang batas ko minsan ay nagagamit pang oppress o inaabuso.
para ikulong yung isang tao. Ganun po yan eh. Batas din ang ginagamit po eh. Kaya delikado po yan. Ang hanapin talaga ay ang righteousness. At saka, ang purpose kasi ng batas is to obtain righteousness. Yun ang purpose. Kaya mas mataas po ang righteousness. Is to obtain the righteousness of God. Nung ipinakilala na kung sino ang righteousness of God, si Jesus Christ nga nung nakita na, nung isinabuhay na ni Jesus Christ, nakita na kung ano yung righteousness na nakasulat doon sa batas, pinaliwanag na ni Jesus Christ, ay Jesus Christ is the end of the law, ang nakasulat po. To those yung nagbago na. Pero kung hindi ka nagbago, ay hindi mawawala po ang batas. Opo, hindi mawawala yan. Kasi nga ang gusto ng iba, sundin daw ang batas eh. Hindi ba? Pero, they will be judged according to the law. Yan po. Pero yung nagbago na, wala na. Declare kwan na yan eh. Acquitted na yan eh. O clean slate na siya eh. Malinis na. Kaya hindi mo na pwedeng idemanda ulit. Opo. Galing po sa Diyos yung double jeopardy. Hindi mo pwedeng sa pangalawang pagkakataon ay ibibilanggo mo yung tao. Hindi ba? Parang ganun kay dilema. Hindi ba? Nagpetition pala ito si Minardo de Guevara eh. Na ililitisin ulit ata eh. O nagkamali daw eh. Dahil hindi naisaad ang mga reason. Ay talaga po naman pwede nilang sabihin eh. Kahit na kumplito na ang reason bakit dinismiss ang kaso o inacquit, ay pwede naman sabihin kasi ng isang tao na ay kulang ang reason mo eh. Kulang eh. Kasi nga kapritso lang yan. Samantalang naandun na ang pinaka-main reason. Nag-recant na po yung pinaka-main na testigo, yung star witness, si Ragos. Tapos sasabihin nila, hindi raw naisaad eh. Ay hindi na nga isasaad dahil nga mapapahiya si Duterte. Kung isasaad pa na nakakuha siya ng mga pabor, pinilit siya, tinakot siya, anong oras yan, sino ang naandun, ay delikado si Aguirre madidiin. Kaya nga po, ayaw na sigurong sabihin ni Ragos, kasi nga madidiin lalo eh. Pero kung gusto nila, adi interviewin ulit si Ragos sa media, para ipakita na talagang kasangkot si Duterte. Kasi nga ay Justice Secretary nga si Aguirre, Bitilano Aguirre, hindi ba? Sige. Mga tanga din itong mga na ito eh. Itong mga Court of Appeals. Gusto nila daw na malinaw. Ay, adi ilinaw yan. Ilinaw natin. Pero nga, ang nakasulat dito, no weapon of destruction formed against you shall prosper. Hindi rin magpro-prosper yan. At ito, sa Galatians naman, itataas ko lang po para mabasa natin. Galatians 6:9, ito po ang nakasulat, And let us not grow weary while doing good. Ayan po, huwag po tayong mabalisa. Kung tayo man ay nahihirapan o basta tayo ay gumagawa ng mabuti. Basta yung mabuti na yan ay nakapokus doon sa righteousness of God. Opo, kasi kung minsan ay mabuti para sa'yo, pero sa iba hindi eh. O kaya sa pamantayan ng Diyos, iba eh. Ganun. Kaya nga ay araw-araw po ay we are seeking the help of God. Kasi habag lang po eh. Habag lang po ng Panginoon eh. Oo. Hindi tayo makakasunod sa batas, pero dahil sa habag ng Panginoon ay tutulungan niya tayo. Ayan po And let us not grow weary while doing good, for in due season or in due time we shall reap or we shall harvest if we
do not lose heart. Yung bunga nun, yung paggawa natin ng mabuti ay mahaharvest natin in due time if we do not lose heart. Kung hindi tayo huminto o hindi tayo tumigil. Ayan po and let us not grow weary while doing good, for in due time or in due season we shall harvest if we do not lose heart or if we continue in doing what is good. Ayan po. Kaya nga ito si Kwan ay kabado na ito eh. Yan si Rookie at saka si Bantag. Kabado na yan. Kasi nga ay dyan, kung mabasa mo yan, let us not grow weary while doing good. Ituloy-tuloy lang yung paghuli dyan, hindi ba? Ituloy-tuloy lang para maiharap na sila sa batas, hindi ba? 2 Corinthians chapter 4 verse 16 hanggang 18. Mahaba-haba po ito pero maganda rin po itong verse na ito, no? Therefore, we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day. For our light and momentary affliction is producing for us an eternal weight of glory that is far beyond comparison. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ayan po. Sige, basahin po natin ulit at ipaliwanag natin. Therefore, we do not lose heart. Hindi raw siya napapagal o hindi siya nasisiraan ng loob. Although our outer self is wasting away, ang ibig sabihin dito, yung physical body natin ay namamatay yan everyday. Nawawala yung mga seal niyan at habang tumatanda kapag 50 na ata ang hirap ng i-recover Kaya nga pagdating mo ng 50 ay ako 66 na ako running 67 na ako napapansin ko na rin kahit anong kainin ko, wala rin kahit anong exercise ko, wala na. Although our outer self is wasting away, pero sa iba kasi ay dying away yung namamatay nga o vanishing away, ganun po. Nawawala yung beauty, ganyan. Nawawala yung lakas, yung stamina, hindi ba? Nawawala po talaga Kung minsan nga, yung mga appetite nawawala na yan Yet, our inner self, ano itong inner self? Yung ating kaluluwa o yung ating espiritu, siguro yan, kung ano man yan. Pero ang kwang ko dito, yung kaluluwa mo Yet, our inner self is being renewed day by day. Yun po ang lumalakas. Yung pananampalataya po natin sa Diyos. Yun po kahit na ang ating katawang lupa ay araw-araw ay namamatay ang sabi sa ibang translation ay totoo nga kasi nga ay pag tumatanda ang tao, ganoon talaga Yet our inner self is being renewed day by day. For our light and momentary affliction. Ano ba ito? Ay ito daw yung light, napakagaang at saka momentary temporary, hindi ba? Napakagaang at saka temporary na affliction. Ano ba yung affliction? Yung paghihirap. Light at saka temporary affliction or momentary affliction is producing for us an eternal weight of glory. Nakaka-produce po yung paghihirap o yung mga pagsisikap inaapi ka ay okay lang, hindi ba?
pagtiyagaan mo lang, hindi ba? O, nakaka-produce po yan ng is producing for us an eternal pa pala, weight of glory that is far beyond comparison. Hindi nga pwedeng ikumpara eh. Yung paghihirap mo dito sa mundo, yung paghihirap mo dito ay, kung nagtiyaga ka, ay beyond comparison yung ibibigay sa iyo na reward doon sa heaven. Hindi pa nga maisip ng tao eh. Ang nakikita lang natin o ang alam lang natin, yun nakadescribe sa Biblia. Pero yung talagang yung naandun, hindi pa pumasok sa isipan ng tao. Opo. Lantay na ginto daw eh, ang lalakaran mo eh. Oh, no more tears eh. Wala nang kwandon, wala. Yun po ang description na alam natin. Pero yung iba pa, hindi natin alam. Hindi nga maabot ng ating isipan eh. Yung eternal glory that is far beyond comparison. Kung ikukumpara mo yung paghihirap dito. Oh. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Oh. Ay mawawala po yan eh. Pati nga araw eh. Mawawala yan. Mapupugnaw yan eh. Nakasulat po sa Isaya. Nakahula sa Isaya, yang araw magiging oven. Hindi. Itong daigdig, magiging oven. Ang araw mapupugnaw. Ayan po eh. Oh. Ay, di bali, wala yan. Lahat ng nakikita, hindi ba? Kung mapupugnaw ang araw at saka yung mga bituin, siguro mawawala na siguro yan eh. At saka ang maganda ay itong mundo ay magiging oven. Ay nakakita na ba kayo ng oven? Oh. Hindi ba? So, wala pong, kung kahit na mayroon silang kayamanan yan, ay wala yun kasi magiging oven eh. Hindi ba? Oh, marami silang kayamanan, kabundukan, hindi ba? Sa kanila eh. Oh, sino ba yun? Sino yun? Si Alvarez, hindi ba? Si Alvarez. Oh, yung dating speaker, nagpatayo ng mansion over the hilltop at 20 hectares daw yung mountain, hindi ba? Oh, ay kung mapupugnaw lang yan, ay kung magiging oval lang yan, halimbawa bukas makalaw, adi wala din. Hindi ba? At saka isa pa, kahit na pa hindi maabutan yon, ay mamamatay din ang tao eh. Hindi naman madadala yan sa kalangitan o sa langit eh. Hindi ba? Hanggang dyan lang yan, hindi ba? Ang tao po ang babalik sa lupa. Yung physical body. Oh. At ang kaluluwa ay parang matutulog, para ka lang natulog eh. At gigisingin yan sa Day of Judgment. Yun namang espiritu o yung breath of life. Sa iba, ang tawag nila sa espiritu, yung hinga na nanggaling sa Panginoon. Kasi si Adam ay putik lang yun eh. But God breathed in his nostril the breath of life. Diba? And Adam become a living being. Yun po ang bumabalik sa Panginoon pag namatay na ang tao. Madidisintegrate yung tatlo. Yung physical body, yung kaluluwa mo o yung soul o yung konsensya mo, madidisintegrate yan. At saka yung espiritu na nanggaling sa Diyos. Babalik po sa Diyos yung espiritu. Ayan po For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yan po ang kwan dyan. Ngayon, parang malayo po pero ang tinatapik ko po dito ay hindi nga magwawagi eh. Hindi magwawagi nga yung kasamaan eh. Oh, doon sa kabutihan. Oh. Kasi nga ito ang nakasulat far more ano ba yun? Beyond comparison eh. Oh. Mas mabuti nga eh yung beyond comparison.
yung yung glory na makukuha doon sa langit kaysa itong paghihirap dito. Kung sakali man na naghihirap ka dito, ganun po yan. O sige po at hanggang dito na lang po at 30 minutes na po at bago po ako magsimula ay nananalangin po ako sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Bukas siguro ay tatalakayin ko yung ano ang kaibahan ni Marcos dun sa mga kalaban niya dati. Ano ang advantage niya? Matagal ko nang nakaprepara ito pero tatalakayin ko na kasi napapanahon na. Opo, napapanahon na. Ano ang katangian ni Marcos, ni Bongbong Marcos na wala doon sa mga kalaban niya dati kay Lini o sino ba yung kay Pacquiao o kay Ping Lacson o kay Isko Moreno? Ayan May katangian po si Marcos na wala sa iba eh. Opo, kaya ganyan ang nangyayari. Opo, at parang natalakay ko na ito ng pahapyaw lang dati, pero ngayon ay ididetalye ko yan. Bakit kakaiba ito si Marcos? Opo, may katangian yan na ibang-iba. Opo, wala doon sa kahit na kay Lini, wala. Yan po. Abangan nyo po at yan ang tatalakayin ko bukas At yun nga ang palagay ko napapanahon na eh. Sige po at hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.